sa ilalim ng dagat. At ngayong araw nga mga lodi ay pangatlong araw na namin dito sa bahurang ito. At sana ay tuloy-tuloy na yung paninisid namin dito sa bahurang ito kahit isang linggo man lang. At sa ganun ay hindi na kami mahirapan pa sa pag-survey sa ibang bahura. At sa mga nagtanong nga pala dyan kung mahirap ba ang mag-survey, ay nako, yes po lodi. Napakahirap mag-survey lalo na kung wala kayong may makitang napagpwestuhan ng mga scallops. Nakakapagod lumangoy tapos maginaw. At di biro ang gasto sa krudo. So pag wala kayong may makitang napagpwestuhan ng mga scallops, ay uuwi talaga kayong lagay pa rin ng dala. Yan ang mga sinasabi ng mga busiro pag walang may nakuha ang scallop. Uli naman tasining, alagay manggapon ng dala. At ngayong araw nga mga lodi, ang ulam namin ay toyo lang. Pero ops, wag ka dahil special yan para sa amin. Ang sarap kaya ng toyo, lalo na pag may ganyang sausawan, mapapawisil ka talaga. At pagpasensyahan nyo na nga din pala yung mga gamit namin. Pero hoy, mga malalo nila. Yan ginagamit ni Mokong pang sandok from Yoki yan. 30,000 yung presyo niyan. Tingnan nyo, takip ng Selecta. Pagdating kasi dito sa laot ay kung ano yung pwede, ayun na lang. Huwag ka nang maganap pa dahil wala ka sa Jollibee. O ayan, tingnan nyo, masarap talaga ang toyo. O kita nyo, di ba? Walang may natira. Parang hindi pa dito makapaniwala yung partners ko na toyo lang yung inulam namin. Napatitig talaga siya ng usa sa sausawan. Sausawan lang kasi ang sekreto sa ulam na toyo. Para feeling mo sa bawat pagsubo ay fried chicken ang lasa. Potex, pati ako napaisip na sa fried chicken ni Vice. Yung sa pagagat ay sobrang crunchy talaga ang tunog. Gara, gumo. Ops, parang naiba na yata ang istorya. At dito nga pagkatapos namin mag-almusal ay nag-ready na itong sila papa at ang partners ko para subukan na sa pag-survey. At sa mga nagtanong nga din pala kung ano yung ginagamit namin pamuna sa aming Timpered para mawala or hindi siya magmumoist. Ang ginagamit namin dyan pamunas ay dahon lang. Yung dahon ng datilis or dahon ng binunga. At iwan ko ba kung anong tawag niyan sa inyo. Yan ang ginagamit namin pamunas dahil may katas ang dahon niya at magandang pamunas. At pwede rin naman yung dahon ng agunoy at dahon ng kapayas dahil makatas din yun. Pero dahil wala kaming pananim na kapayas at malayo din dito sa bahay namin ang puno ng binunga at hagunoy, ay ito na lang yung ginagamit namin, ang dahon ng datilis. Dahil meron kaming tanim dito sa bakura namin. So sa nagtanong sa akin, sana po ay nasagot ko ng maayos. Maraming salamat po. At sa iba kung meron kayong katanungan based sa napanood nyo sa mga video ko, mag-comment lang po kayo sa baba at sasagutin ko din yan. At ngayong araw nga mga lodi ay ganun pa din, malakas pa rin yung agos ng dagat sa bahurang ito. Pero okay na lang din dahil pag bandang alas 9 ay nawawala din yung agos. At bumabalik na naman siya pag bandang alas 12 na. Sana all umalis at bumabalik. At dito mga ilang minuto lang ay nagbigay na din ng senyales sila papa. Pero bago yun, nakapatakbo muna kami ng 2 beses bago sila nagbigay ng senyales. Siguro kabatwa na naman yung una naming pinagpwestuhan. At dito sa paglusong ko ay parang hindi pa ako lulubog dahil sa lakas ng agos. 2.5 kilo lang kasing pabigat na gamit ko. Pero sinadya ko talaga na ganito lang kagaan yung pabigat na gamit ko. Para in case na sumabog yung lining namin ay makakaahon pa ako. Pero minsan kahit napakagana niya na inalis ko talaga siya sa biwang ko pag nasabugan ako ng lining. Feeling ko kasi pag hindi ko siya inalis ay hindi na ako makakaahon pa. Hanggang memories ka na lang tayo. Hoy, biyag lang. Ikaw mariit ginambaba mo. Pero para mas maganda at makapag-focus kayo sa inyong panonood mga lodi ay titigil ko naman muna saglit yung aking pagsasalita. Kaya enjoy sa inyong panonood mga lodi.
At dito nga mga lodi ay napuno ko pa yung lagayan ko. Kaso lang ay nakalimutan ko ang kumuha ng video sa aking pagpadala. Dahil mabilisan talaga ang pagbigay senyales nila papa. At nagtaka nga ako kung bakit mabilisan yung pagbigay nila ng senyales sa akin. At pagkaon ko ayun nagpaparamdam na pala si Hanging Amihan. Papasok na kasi ang bagyo kaya ito nagpaparamdam ng bagsik ni Hanging Amihan. So mga lodi after ng ilang oras sa ilalim ng dagat ay ganito kadami yung nakuha naming iskalo. At mas madami pa sana kung maganda lang ang panahon. Kaso wala tayong magawa at para safe ay uuwi na lang tayo habang may oras pa. Hirap na kasi pag inabutan tayo dito ng hindi magandang pangyayari, wala tayong hingihan ng tulong. At dito ay finast forward ko na din para hindi kayo mainit. Mahigit isang oras pa kasi yung bebeyain namin bago makarating sa aming pinagbibintahan. At mabuti talaga yung pagdating namin dito ay saktong pahited ang dagat. Dahil kung nagkataon na ibas ay human ang maligayang araw nyo. At sa mga nagtanong nga din pala kung ano yung partiyan sa kita ng mga busiro or divers. So bali bawas 200 lang po sa kita nila tapos hatiin na lang sa dalawa. Yung isang parte ay mapupunta sa divers, yung isang parte naman ay mapupunta sa may-ari ng bangka. So halimbawa pag ang busiro or divers ang kuha niya ay 100 kilos. So 100 times 35 is equal to 3,500 pesos. At yung 3,500 pesos ay babawasan po yan ng 200 para sa live man. Tapos yung natirang 3,200 pesos, ayan po yung hatiin sa dalawa. So pag hatiin po yan ay 1,600 at yan na po ang parte ng busiro. Pero hindi po sa araw-araw ay ganyan kalaki ang kinikita mo ha. Dahil minsan ay konti lang din ang kuha nyo. At minsan ay pag minalas ay bokya din talaga. Pero pag naka-jackpot ay malaki-laki din talaga ang mapaparte mo. Pero take note, buwis buhay din ang ganitong trabaho. At malaki talaga kung ikaw ang may-ari ng bangka. Doble din talaga yung mapupunta na parte para sa'yo. Pero yun nga lang, kailangan mo din ng maintenance para sa bangka mo. Dahil di talaga maiwasan ang pangyayari na matrobol yung mga makina nyo. So magastos din talaga pag ikaw ang may-ari ng bangka dahil ikaw lahat ang gagastos at magpapaayos kung ano yung masisira. At napakahirap din pag ikaw ang may-ari dahil pag masama ang panahon like pag maulan ay gigising ka talaga kahit ating gabi. Lulusong ka sa dagat para maglimas. Tapos dapat mapagmatsyag ka din sa takbo ng panahon. Dahil hindi mo alam may mga pangyayari na bigla na lang lalaki ang mga alon. Dapat alerto ka talaga para mailagay sa safe na pwestuhan yung bangka mo. Gaya dito sa amin, sa kabila naming sitio ay may mga puno ng mga mangroves. So doon mo padadali ng bangka mo para may tago, para safe talaga. Kaya laking tulong din talaga ng mga puno ng mga mangroves